kaalaman. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Pero kung may isa mang tao na makikinig at magpapahalaga sa babala ko, sapat na iyon. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking pagkabuhlag, sa aking pagyakap sa dilim, at kung paano ko nakita ang mundo sa paraang hinding-hindi ko ginusto. Bata pa lang ako. Palagi kong hinahanap ang sagot sa mga tanong na tila hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong tao. Ano ang kahulugan ng buhay? Ano ang nasa likod ng kamatayan? Hanggang sa isang araw, habang nagbabasa ako ng isang obscure na online forum, may isang tao ang nag-alok sa akin ng sagot. Kung gusto mong makita ang tunay na mundo, sumali ka sa amin, ang sabi niya. Nalaman ko ang tungkol sa isang grupo na tinatawag nilang Dark Minds. Simple lang ang alok nila, kaalaman. Pero ang kapalit, hindi nila sinabi. Nagduda ako noong una, pero nanaig ang kuryosidad ko. Ang unang ritual na ginawa ko ay para buksan ang aking ikatlong mata. Sabi nila, dito ko makikita ang realidad na hindi kayang abutin ng normal na paningin. Nang gabing iyon, nagdasal kami sa paligid ng kandila habang hawak ang isang lumang aklat. Nang matapos ang ritual, wala akong naramdaman. Nabigo ako. Inisip kong isa lamang itong panluloko. Pero kinabukasan, nagsimula nang magbago ang lahat. Habang naglalakad ako sa kalye, napansin ko ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mukhang normal siya, pero nang tingnan ko ang kanyang anino, iba ang nakita ko. Ang anino niya parang hugis halimaw na anumang oras handang umatake. Akala ko, bunga lang iyon ng pagod. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalabas ang mga kakaibang bagay sa paligid ko. Mga tao na may mahahabang sungay, aninong gumagalaw ng walang pinagmumulan, at mga bulong na naririnig ko kahit mag-isa ako. Dito ko sinimulang gamitin ang bagong kaalaman ko. Sa trabaho, natutunan kong basahin ang emosyon ng mga tao. Alam ko kung sino ang may lihim na galit, kung sino ang mahina, at kung sino ang madaling manipulahin. Sa isang pagkakataon, ginamit ko ang natutunan ko para kontrolin ang isang kasamahan ko. Siya ang madalas mang-aapak sa akin, kaya nang malaman ko ang kanyang takot, ang pag-alis at paglayo ng kanyang pamilya, ginamit ko ito laban sa kanya. Gumawa ako ng ritual at ginusto kong maranasan niya ang takot na yon. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na parang wala sa sarili. Umiiyak siya. Sinasabing iniwan siya ng asawa niya at dinala ang mga anak nila. Sa halip na mag-alala, nakaramdam ako ng tagumpay. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Habang tumatagal, unti-unting nawawala ang tuwa sa natutunan ko. Sa halip, nagsimula akong makakita ng mas malalim na aspeto ng mundo. Hindi lang anino at halimaw. Nakikita ko na ang tunay na intensyon ng mga tao. May mga taong mukhang mabait, pero ang loob nila'y puno ng kasamaan. May mga lugar na parang normal lang, pero sa ilalim nito'y puno ng kamatayan at pagdurusa. At may mga nilalang na hindi ko kayang ipaliwanag. Nakatingin, nagmamasid, parang hinihintay ang susunod kong galaw. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Nang lumingon ako,
Nakita ko ang isang lalaki. Itim ang mata, walang puti. Sinabi niya, ang bawat kaalaman ay may kapalit. At bigla siyang nawala. Simula noon, hindi na ako iniwan ng dilim. Sa bawat sulok ng kwarto ko, nararamdaman ko ang presensya nila. Hindi sila umaalis. Hindi sila nagsasalita. Pero alam kong hinihintay nila ang oras ko. Ang huling babala ay dumating noong isang gabi nang managinip ako. Sa panaginip ko, nakita ko ang sarili kong nakalutang sa gitna ng kawalan. Nandoon ang nilalang na unang nagpakita sa akin. Sabi niya, ang mundo ay hindi para sa iyo. Ang kaalaman ay hindi para sa lahat. Ngayon, ikaw ay akin. Kung may natutunan man ako sa karanasan kong ito ang aral na nais kong iparating. Hindi lahat ng bagay ay dapat malaman. May mga bagay na itinago sa atin hindi dahil walang sagot, kundi dahil may mga sagot na hindi natin kayang tanggapin. Isang araw, habang nakaupo ako sa bus, may isang batang lalaki na sumakay. Tinitigan ko siya hanggang makaupo. Ang kanyang mga mata ay parang mga butas na walang hangganan. Nakikita mo na ba ang katotohanan? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Ramdam ko ang kanyang takot. May nabiktima na naman ata sila. Sabi ko sa isip ko. Huwag mong hayaang kainin ka ng dilim ng iyong sariling kaisipan. Ako si Victor, at ang kwento ko ay isang babala para sa lahat. Hindi lahat ng liwanag ay nagdadala ng kaliwanagan. Galing ako sa simpleng pamilya. Palaging abala ang mga magulang ko sa trabaho. At bilang nag-iisang anak, madalas akong mag-isa. Sa bawat katahimikan ng bahay, nahanap ko ang aliw sa pagbabasa ng mga kakaibang aklat. Isang araw, may natagpuan akong libro sa lumang baul ng lolo ko. Ang pabalat nito ay gawa sa makapal na balat, at ang pamagat ay nakaukit sa wikang hindi ko maintindihan. Sa kabila ng takot, naakit ako ng kakaibang enerhiya na tila nagmumula sa librong iyon. Nagsimula akong magbasa. Sa bawat pahina, may mga nakasulat na ritual at salaysay tungkol sa mga nakakakita ng tunay na anyo ng mundo. Sinundan ko ang mga panuto. Isang simpleng dasal sa harap ng kandila at salamin. Noong una, walang nangyari. Pero sa ikatlong araw, naramdaman ko ang pagbabago. Habang naglalakad ako papunta sa trabaho, biglang nag-iba ang lahat. Ang mga tao sa paligid ko, ang kanilang mga mukha, tila nagkakabitak. May ilan na parang may mga maskara ng kasiyahan. Ngunit sa ilalim nito, puno sila ng puot at hinanakit. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon, pero natutunan kong hindi ko na kayang ibalik sa dati ang nakikita ko. Sa bawat tingin ko sa paligid, lalo kong nauunawaan ang kasamaan at kadiliman na nagkukubli sa ating mundo. Isang araw, habang nakaupo ako sa bus, may isang matandang lalaki na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang mga butas na walang hangganan. Nakikita mo na ba ang katotohanan? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Ngunit ramdam kong nauunawaan niya ang takot ko. Tandaan mo, Eho, ang kaalaman ay isang sumpa kapag ginamit mo sa maling paraan. Sa halip na mag-ingat, ginamit ko ang bagong kakayahan ko para sa sarili kong kapakinabangan. Ginamit ko ito upang basahin ang tunay na damdamin ng mga tao, ang kanilang takot, lihim, at pangarap.
naging mas madali para sa akin ang manipulahin ng mga tao. Nagkaroon ako ng mabilis na tagumpay sa trabaho, sa pakikipagkaibigan, at maging sa pag-ibig. Ngunit habang tumatagal, napansin kong may kapalit ang lahat ng ito. Sa tuwing ginagamit ko ang aking kakayahan, parang may bumubulong sa akin mula sa dilim. Isang malamig na boses na nagmumula sa loob ng aking isipan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang kakaibang lamig. Sa isang sulok ng kalsada, may nakita akong tao na nakayuko. Akala ko pulubi, pero nang lapitan ko siya, tumingala ito sa akin. Ang kanyang mukha ay wala ng balat, at ang kanyang mga mata ay parang mga salamin na nagpapakita ng lahat ng kasalanan ko. Ikaw ang sumira sa balanse, sabi niya, sa takot. Tumakbo ako, ngunit sa bawat paglingon ko, palagi siyang naroon, ang nilalang na parang anino sa bawat sulok ng mundo. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang paghahabol na ito. Ngunit natutunan ko ang isang bagay. Ang realidad na pinilit kong makita ay may kabayaran na hindi ko kailanman kayang bayaran. Sa buhay, ang kuryosidad ay isang malakas na sandata, ngunit dapat itong gamitin ng may hangganan. Ang mundo ay may sariling balanse at hindi natin kailangang intindihin ang lahat. Sa tuwing pipilitin mong hanapin ang mga bagay na hindi mo dapat makita, maghanda ka sa kapalit nitong hindi mo inaasahan. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng kadiliman horror stories.